namin, may nag-text na, lit ka na. Aga mo naman, Edgar. Pasensya na kayo kung napakaaga kong istorbo, ah. Hindi kasi ako mapakali. Hindi ko alam kung ano magiging resulta ng bentahan ng album nyo. Ngayong araw. Sobrang aga naman para malaman yung resulta. Tsaka, sa ganitong oras, wala pang bukas na record bars. Ewan ko ba, talagang kinakabahan ako eh. Hindi nga ako nakatulog kagabi. Michelle! Uy, kayo sikat na kayo. Tingnan niyo. Wow! Ang ganda ko. Ganda ng wig na gamit natin. Dali, dali. Tingnan niya ako. Talagang sikat. Sino nakapublish ito? Wala akong alam dito, ah. Tingnan niyo naman. Tinalo pa tayo sa publicity ng mga to. Yung mga mukha nga natin, hindi ko pa nakikita sa isang full page ng dyaryo eh. Sa magazines, oo. Pero mas maganda sana kung sa dyaryong kagaya niyan. Ginastusan siguro lang gusto ni Edgar ang ad nila para makasigurong bebenta yung album nila. Mas mapera naman si Mr. Velayo. Ba't hindi niya tayo nagawa ng ganito? Girls, sandali lang ah. May inaasikaso lang kasi napaka-importante si Mr. Velayo. Nakita niyo na ba to? Actually, yan na yung inaalam ni Mr. Velayo kung saan kumuha ng pera si Edgar para yung panggastos niya sa print ad na yan. Nakakabwisit! Negosyo? Bakit naman bigla-bigla ka nag-isip ng negosyo? Dahil ko na napag-isipan yan, Mami Nessa, hindi ko lang sinasabi sa'yo. Pag-isip-isip ko kasi, gagraduate na ako. Ayoko muna mag-masters. Gusto ko magsimula ng negosyo. Okay. Ano namang negosyo ito? Yun. Hindi ko siya actually alam. Hindi ko alam kung anong gusto kong simulan. Kaya ako naisip yung kaibigan niyo. Si Manuel. Baka makatulong siya. Si Manuel? Siya yung gumagawa ng feasibility study for your import-export business, di ba? Ano nga pala yung nangyari doon, Mami Nessa? Hindi ko na rin nakikita si Manuel. Nakikita pa ba kayo? Or baka naman tapos na yung trabaho niya sa inyo? Kung inaalagaan niyo po kami, hindi po makakalusot yung mga litrato ng mga ulingling na yan sa dyaryo. Tinalo pa po kayo ni Edgar. Don't worry, Iha. Inaayos ko na to pa. Pero one thing sure, hindi si Edgar ang nagpalagay ng ad na yan. Hindi kaya ng anak kong gumastos ng ganyang kalaking halagang publicity. Pati nga, editor ng dyaryo, kinukontak na para malaman kung sino ito nagpalagay. Sino to? Yes. Ito nga, si Ruel Velayo. Regarding sa ad na pinalabas nyo kanina tungkol sa mga ulingling. Wala namang problema. Gusto ko lang malaman kung sino ang nagpalagay ng ad na yan. Ganun ba? Sige. Ano? Wala pa sa ngayon. Tatawagin ko lang ng sekretarya ko. Ano pong sabi? Ayaw sabihin kung sino ang nagpalagay. Nagbayad. Pero sigurado ako na merong maperang tao na bumabakap kina Edgar at sa mga ulingling na yan.
Excuse me po. Si Rochelle po. Oh, Rochelle. Halika, pasok ka. Good afternoon. Good afternoon, JC. Mami Nessa, iwan ko muna po kayo. Sige na, picture tayo. Labo kasi nung kanina eh, no? Yeah. Teka lang. Thank you. Hoy, Teroy! Pangalawa na yan. 50 pesos na yan, ah. 50 pesos eh. Mag-classmate tayo, singilin mo ako. Aangkal ka pa. Thank you. Talaga? Sige. Ay, nako. Iba na talaga ang sikat. Di na ma-reach. O, hindi naman, no? Grabe ka. Picture naman po. Picture naman. Dami ko na sisingilin na. Dami na natin pera. Ito na yun. Sikat na si Mia. 3. Kakaibang perma. Nako, pasensya ka na kay JC. Wala lang yata sa mood yun eh. Ewan ko ba lately, medyo moody yung batang yun eh. Baka ho, sumama yung araw niya nung nakita niya ako. Ako, Rochelle, I'm sure hindi naman yun ang dahilan. Teka, bakit ka nga pala napasyal? May problema ba? Wala ho. May bibigay lang ako sa inyong regalo. Bakit? Ano okasyon? Gusto ko lang ho magpasalamat. Kasi ho, na-launch na ho namin yung album namin dahil ho sa tulong niyo. Touch naman ako. Ikaw talaga nag-abala ka pa. Pero salamat. Gusto ko rin ho humingi ng paumanhin kasi masyado kaming busy. Kaya hindi ho namin kayo naimbitahan sa album launching namin. Rochelle, wala yun. Okay lang sa akin. Importante na i-launch niyo na yung album niyo. Oh, masaya ka ba? Oh, masaya-masaya ako, pati yung mga kapatid ko. Kaya nga ho, maraming salamat kasi dahil sa inyo yun eh. Oh, alis ka? Papahangin lang. May bisita na naman si Mami Nessa dyan. Medyo nawala ako sa mood. Sino? Sino pa ba? Andiyan na naman si Rochelle. Kaya tarantang-taranta si Mami Nessa sa pag-asikaso sa kanya. Ano pa bang pinupunta-punta ng Rochelle na yan dito? Nakakatawa nga, uy. Kasi biruin niyo, may isang reporter doon, tinanong kami kung gusto raw namin mag-artista. Oh, ano sinagot niyo? Hindi no, ako nakasagot kasi natawa na ho ako. Kasi naman no, sa itsura namin to, mag-aartista kami. Singers, dancers, pwede pa po. Pero pagka-artista, malabo yata tayo, madilim pa. Ikaw naman, sobra ka naman magsalita. Bakit naman hindi pwede? Pwede kayo mag-artista, lalo-lalo ka na. Alam mo, sa pag-aartista, ang mahalaga, talent. Rochelle! Ang kapal na mukha mo, nagpunta ka pa dito. Mas ka nga dito? Luis, kung hindi mo kayang igalang ang bisita ko,
Respetohin mo man lang ako. Bakit, Mami Nessa? Hindi ka ba nakakahalata? Binibilog lang ng babaeng yan ang ulo nyo. Anong pinagsasabi mo? Mami Nessa, look. Sobrang gaan na ng loob niya sa babaeng yan. Hindi naman natin siya kamag-anak eh. So, ibig sabihin may ginagawa siyang kalokohan. Baka may alam sa black magic o pinainom kayo ng gayuma. Kaya yan, sunod-sunuran na lang kayo. Anong sinasabi mo, Luis? Hindi totoo yung sinabi mo. Bawiin mo at mag-sorry ka kay Rochelle. Hindi ako magsasorry. At lalong di ko babawiin ang sinabi ko. Totoo naman eh. Ayaw ko pansinin ni Miguel. Ano naman sa'yo? Oo nga, Sunshine. Unless in love ka na talaga kay Miguel, kaya ganyan ka ka-affected. Hindi naman pala eh. So, deadline mo na rin siya. Hindi naman siya kagwapuan, no? Ano, sis? Sana naman maniwala ka na sa mga sinasabi nila kung ayaw maniwala sa akin. Parang awa mo na. Alimutan mo na si Miguel. Che, si Danica at Maiko, oh. Sige, may kukunin pa pala ako sa music hall. Ano nangyari? Ano pa? Eh, di pinoproblema kapatid niya, tsaka si Maiko. Ano pa bang bago kay Cheche? Papakamarte na naman sa kapatid niya. Yang yabang-yabang naman ni Danica. Kayo na nga pinagmamalasakitan, ako pa itong sasaktan nyo. I'm sorry, Luis. Pero ikaw may kasalanan eh. Pinastos mo si Rochelle. Oo na, ako na bastos. At sorry kung naistorbo kayo ng panauhin nyo. Luis! Congrats, Kuya! Finally, nagawa mo ding iwasan si Sunshine. Paano mo nalaman? Siyempre, may nagsabi sa akin. Nakita ka kasi kanina, ikaw pa daw mismo umiwas kay Sunshine. Alam mo, Kuya, ngayon mo nang ako pinasaya ng ganito. Proud ako sa'yo. May suggestion lang sana ako. Ano yun? Total, mukhang kakalimutan mo na naman si Sunshine. Siguro naman, pwede mo nang ligawan si Luis. Walang bumawi sa'yo sa ginawa ng kapatid ko. Anong gusto mong mangyari ngayon? Eh, kung pwede, gusto ko sanang lumabas tayo. Kahit mag-dinner lang, ganun. Okay lang, pwede ba? Sunshine,
Hindi, no? Ba't parang kang tangang ngiti-ngiti dyan? Mamili ka. Umiiyak o umingiti? Ano doon? Yeah, sunshine! Hello po! Good afternoon! Oh, balita ko out in the market na yung album nyo. Kamusta naman? Kamusta ang benta? Hindi po namin alam pa eh. Sigurado naman ako okay ang sales niyan. Kasi alam niyo ba, narinig ko yung kanta nyo. Impressive, ha? Alam niyo, sa tingin ko, kakagatin niya ng masa. You know, girls, I'm so proud of you. Thank you po. Halika! Tuloy ka, Tris. Tuloy lang. Sensya ka na, ha? Medyo magulo pa yung kwarto ko. Ano nang balita? Ako ba yung update ng sales ng album ng Liling? Hindi po maganda, sir, kasi masyadong mababa ang sales natin. Actually po, may mga record bars na until now, 0 pa po ang benta. Ganon? Sir, mali po yata yung expectations nyo kasi nilalangaw ang album ng mga uling-ling. Alam mo, dream come true to sa akin. Kasi dati-rati, iniisip lang kita eh. Pero ngayon, kasama na kita. Iniisip mo rin ba ako? Minsan. Masaya ka naman pag iniisip mo ako. Nakakainis ka naman eh. Niloloko mo lang yata ako eh. Hindi. Anong hindi? Eh kanina ka pa walang kagana-ganang kausap. Tapos ang lungkot-lungkot mo pa. Ako malungkot? Hindi Baka ikaw. Sabihin mo lang kung napipilitan ka na. Para hindi ako nagbumukhang tanga. Danica, ano ba talaga yung pwede kong gawin para mapatunayan ko sa'yo masaya ako kapag kasama kita? Yung hindi kita niloloko. O sige, ganito na lang Simula ngayon, girlfriend na kita kung okay lang sa'yo. Ano? Hindi, andali Kung okay lang naman sa'yo, pero kung hindi rin kita pipilitin. Ibig sabihin, pag pumayag ako na GF mo, boyfriend na kita. Hindi ka na manliligaw o maikipag-date sa iba. Oo naman, syempre. Sige na nga, pumapayag na ako maging girlfriend mo. Pinipilit mo kasi ko eh. Ay, may tao pala. Kala ko tayong dalawa lang. Oh, tama na. Nasayang mo lang yung buwa mo eh. Anong magagawa ko, kuya? Kasi naiiyak ako. Sakit kayong masampal. Alam mo, Luis, ang mahirap kasi sa'yo, pabigla-bigla ka eh. Hindi ka nag-iisip. Kalahin mo bang banggayin siya sa harapan ni Mami Nessa? Hindi ko na nga mapigilan yung sarili ko eh. Nakakalimutan mo na rin, Luis. Kaya mabait si Mami Nessa kay Rochelle dahil anak niya yun. Pamangking ka lang, anong laban mo dun? Anak? Sigurado ka na ba dyan, kuya? Hindi pa. Hindi ko pa kasi nakukuha yung impormasyon na kailangan ko galing dun sa investigador na ilupahan ko. Pero malakas ang kutob ko, Luis eh. Mukhang si Rochelle na nga ang anak ni Mami Nessa. Kuya, imposible yun. Imposible magkaroon ng anak si Mami Nessa na ganun kapangit, no? Explain mo nga sa akin. Bakit kaya ang gaang ng loob ng Mami Nessa natin kay Rochelle? Believe me, Luis. Mukhang ito na nga yun. Mukhang siya na nga ang anak ni Mami Nessa. Hindi pa rin ako maniniwala dyan, kuya.
Unless kung may papakita ka sa akin na ebidensya. Hindi pwedeng maging anak ni Mami Nessa si Rochelle. Hindi siya ang anak ni Mami Nessa. Binobola lang ni Rochelle yan si Mami Nessa, kaya yun, ang close-close nila sa isa't isa. Pero yun lang yung dahilan. Yun lang yun. Hindi dahil sa akin, hindi kayo magkakagulo. Rochelle, sinabi ko naman sa'yo, hindi ikaw ang dahilan ng gulong to. Paano na ho yan? Galit na ho sa inyo si Luis. Parang pati si JC, ganun din. Ano ang gagawin niyo? Alam mo, Rochelle, normal lang yan. Normal lang sa pamilya na medyo nagkakaroon ng conflict. I'm sure nangyayari din yan sa inyong magkakapatid, di ba? Magandang araw po, Miss Nessa. Ay, ma'am. Siya ho Oo, kilala ko siya. Halika, pasok ka. Sorry, Rochelle, Pari dito, sinusundan kita. Emergency lang kasi. May malaki tayong problema. Kailangan natin mag-meeting. Anong problema? Mababa ang sales na album niyo. O Glenn, eto ang mga listahan ng mga record bars na nakausap ko, ha? Nagkaintindihan na kami ng mga owner, ha? Bigyan mo ito sa kanila. Yes, sir. Pagkatapos, ipull out mo agad ang mga CD ni na Edgar. Opo, sir. Excuse me. Glenn. Confidential to, ha? Walang makakala. Opo, sir. Sige na.